Ito yung bata ni Oscar De La Hoya na napakalakas daw, pero nang tinamaan ng ating pambato, boom! Sa pool! Nahilo agad. Ito yung sinasabing future world champion daw na magiging superstar, pero binugbog lang ng ating kababayan. Pak! Grabe, ang lakas naman ng Pinoy na to. Tingnan nyo. 1, 2, uppercut. Boom! Bulagta. Napakaangas, par. Ayun na, binitbit na palabas, naka-stretcher pa. Ito pa isa, dumayo lang ang Pinoy dito. Tapos binigyan ng leksyon. Boom! Grabe, napakalakas. Binitawan yan, suntok, tulog. Wala na. Finish na. Aray ko. Nobyembre 10 taong 2012, nabigyan ng pagkakataon ng ating kababayan para lumaban sa isang pandaigdigang kampyonato. Tumayo pa mula dito sa Pilipinas papuntang South Africa si Edrin Dapudong para harapin ang kanilang pambato na si Gideon Buthelezi. Nakataya sa kanilang bakbakan ng bakanteng IBF World Super Flyweight title. Naging dikdikan ang kanilang naging laban. Walang gustong sumuko sa kanilang palitan na suntok mula umpisa patungong round 8. Aminadong dikit ang bakbakan sa unang rounds pa lamang. Kapag sumusuntok ang ating pambato, ay agara na gumagante ang hometown boxer. Ngunit sa bakbakang ito ay atin ding mapupuna na ang ating kababayan ay siyang agresibo sa laban at ang African boxer ay pinapangalagaan ng kanyang distansya sa ating pambato. Pero minsan ay nadadala ng ating kababayan ang African boxer sa kanyang gustong laban na dikdikan sa ibabaw ng lona na siyang pabor sa ating pambato. Dapudong really seems to be coming in and doing exactly what he wants to do. Dapudong landed a good left hook there on the top. Oh, and a nice uppercut from Buthelezi. That's what he's got to do now, Buthelezi. Sa tuwing di kita ng setup na kanilang bakbakan, ay dito nakakakuha ng magandang patama ang ating kababayan, lalong-lalo na ang uppercuts at mga ilang-ilang mga body shots. The respect of Dapudong. Well, it's basically going to fight Dapudong's fight. He's not going to win running away the whole night. He's got to stand toe-to-toe and go with Dapudong. He seems to be doing exactly that, Brian. Standing right in front of Dapudong. Dapudong. That's better. That's what he needs to do. Boom, boom, inside, back out. Dapudong miss. Nice work from Buthelezi. Down round 8. Hanggang sa umiskor ng knockdown ang ating pambato sa round 9 nang nakapatama ito ng isang kaliwa na nagdahilan ng pagbagsak ng Afrikano. Ngunit nandi pa dito natatapos ang laban dahil muling tumayo ang nasabing kalaban at nakapagpatuloy sa kanilang bakbakan. Muling nagpalitan ng mga suntokang parehong boksingero hanggang sa umabot sa huling rounds ang kanilang naging salpukan. Ngunit tila na balot ng kontrobersya pagdating sa resulta ng laban dahil kahit umiskor ng knockdown, ang ating kababayan ay ibinigay pa rin sa Afrikano ang panalo sa pamamagitan ng split decision at matagumpay na masungkit ng nasabing kalaban ang pandaigdigang titulo. From Boy Patong in Gauteng, South Africa, Gideon Hardcore Buthelezi. At dahil hindi kumbinsido ang marami sa naging pagtatapos ng kanilang laban, ay muling pinagharap ang dalawa para sa unang depensa ng Afrikano sa titulong IBF. Hunyo 15 taong 2013. 6 na buwan pa lamang ang nakalilipas matapos ang kontrobersyal na kanilang naging unang paghaharap. Sa pagkakataong ito ay sinigurado na ng ating pambato na hindi na muling mauulit ang nasabing dayaan dahil sa hindi inaasahan ng mga manonood sa mismong baluarte ng kalaban ay ipinakita ng ating kababayan kung paano manalo sa isang malinis na paraan. Ngunit bago natin ipagpatuloy ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Mainit kaagad ang simula ng kanilang laban
dahil umatake kaagad ang ating pambato. Ngunit kagaya ng kanilang unang bakbakan ay gumagante kaagad ang African boxer. But he says he's up for it tonight. As you see him land a terrific right hand there. Sa pagkakataong ito ay tila mas naging agresibo ang African boxer. Hindi katulad ng kanilang unang bakbakan na mas pinaprioritize niya ang distansya at counter punches lamang ang kanyang ginagamit. Dahil batid nito na may pamatay na suntok ang ating pambato na siyang delikado para sa kanya. 12 rounds last time out. And a very, very difficult decision to call. But a lot of people did feel Tapu Dong did enough. So can Buthelezi let him go. up his game tonight and fight a better fight? So far, so good. Nice combination from Gideon Buthelezi. Old trainer Harold Forbrack has told me off air that Buthelezi is trying very hard for this fight. He's not happy that some people felt he may have lost the last one. Yeah, and also what is interesting, Brian, was that what was revealed on Tuesday was the fact that Buthelezi struggled with the weight in their last fight, which is very, very interesting because he was coming from a junior flyweight division up to junior bantam, two weight divisions up. So there was no reason for him really to be having weight problems. He's a big man for the weight, Peter. I'm quite surprised that he actually fought in the junior flyweight division because he must have really battled to make junior flyweights. But yes, he was even battling, Harold tells us, to make the junior bantamweight division. But this time he's done it professionally and worked hard at his weight. And tells us he will look better. So far, so good. So far, so good. And that's because also he's keeping his guards up, making sure that he does not get hit unnecessarily. As Referee Robert Berger there wants Tapu Dong. Sa pagkakataong ito ay bahagyang nakakapatama ang African champion. Ngunit ang ating pambato ay tila may sineset up na isang malakas na pag-atake na siyang bibigla at sasambulat sa hometown boxer. 3 fights, very experienced man. Yes! Oh, and there goes Buthelezi. He's been badly hurt. He's not going to make this. Oh, the fight is over. It is over. Unbelievable. Isang malutong na kaliwa ang naipatama ng ating pambato sa kanang pisngi ng champion na siyang nagpatumba rito. Inumpisa nito ang pag-atake sa katawan at bahagyang bumukas ang depensa ng champion. At nang bibitaw na ng left straight ang African boxer ay saka na nito binitawan ang kanyang pamatay na left hook at matagumpay itong tumama sa champion. Hindi na nakabangon ang African champion at hindi na pinaabot ng ating pambato sa mga madadayang hurado. Bagkus ay ipinakita niya kung papaanong manalo sa isang malinis na paraan. Minutes and 29 seconds into the opening round, the winner by knockout and the new IBO Junior Bantamweight World Champion from the Philippines, Edwin "The Sting" Tapu Dong. Nang malasap ng ating kababayan ang kanyang unang pagkatalo sa isang Russian boxer na si Mikhail Alexiev taong 2016 via unanimous decision para sa bakanting WBO Youth Super Featherweight title, ay muling nagpatuloy sa kanyang pakikipagsagupa at nagkaroon ito ng 3 sunod-sunod na panalo sa loob lamang ito ng taong 2016. Isang buwan lamang ang nakalipas mula nang siya ay matalo. Buwan ng Hunyo ay tinalo nito ang kapwa kababayan na si Eusebio Baluarte via RTD. At sa buwan ng Setyembre ay isang Thai boxer ang nakalasap ng knockout loss sa kamay ni Romero Duno. Ito ay si Paibun Lorkham. At noong Disyembre ay isa uling kababayan ang kanyang tinalo sa pamamagitan ng RTD. At ito naman ay ang Tubong Tupi Cotabato del Sur na si Gabby Simpo. At dahil sa mga impresibong tagumpay ay nabigyan ng pagkakataon na harapin ng undefeated Mexican boxer na si Christian Gonzalez. Nakataya sa laban na ito ang titulong WBC Youth Intercontinental sa lightweight division taong 2017. Sa pagkakataong ito ay batid ng lahat
na isang mabigat na hamon ito para sa ating kababayan. Bukod sa puro tagahanga ng kalaban sila magsasalpukan, ay hindi rin naman biro ang kartadang tangan-tangan ng Mexicano dahil sa 16 na panalo nito ay tanging 2 lamang ang umabot sa decision. Ang 14 doon ay mga pawang pinabagsak ng Mexicano. At sa pagdating sa gabi ng sagupaan ng ating kababayan at ng crowd favorite na Mexicano, ay tila bumaligtad ang mundo ng mga manonood sa naturang venue sa Velasco Theater, Los Angeles, California sa Estados Unidos. Nagmagpasiklab ang bagitong Pinoy na si Romero Duno. Halina't ating balikan kung paano ginulat ng ating kababayan ng mga banyaga manonood sa bansang Amerika. Pero bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa umpisa ng rounds ay nagbibitaw kaagad ng mga jobs ang ating kababayan na may kasamang pag-iingat. At kapag mayroong pagkakataon ay nagbibitaw ito ng mga kombinasyon. Habang ang Mexicano ay nag-iingat na binabasa ang mga galawan ng ating pambato. Chimpa Gonzalez in the custom Everlast gloves. They're white. Ruthless Romero Duno, 12-1 from General Santos City with the black gloves. You wonder the nickname Chimpa? Well, we've said it in the past, but we've always got to say it because it's a pretty cool nickname. When he was a toddler, you know that Christmas toy with a chimpanzee is playing the cymbals, going back and forth like that? Well, they had that at his house. Diktikan o suntok na malapitan ng style ng Mexicano, habang ating kababayan ay iniingatan kanyang distansya dahil tila dehado siya sa estilo na ginagamit ng Mexicanong kampiyon. Chimpa, he is now using his logo as his brand. Opening round against Romero Duno. Chimpa 16-0, trained by his father Oscar Gonzalez Sr. Looking out very aggressive. Beto, I think early on, this is exactly where Chimpa wants to be. If he's going to be able to establish that jab, I think he'll be content to actually move outside a little bit. But if he can get in close, he's one of those taller fighters, Jason. Despite his build, they seem to be more comfortable inside than on the perimeter. Yeah, I think he's boxing very well right now. He's establishing his jab. Kahit anong pangiipit ng Mexicano sa lubid sa ating kababayan, hindi naman nagpapabaya ang ating pambato dahil pilit itong kumakounter ng mga suntok sa kalabang Mexicano na siya namang napipigilan para gumawa ng opensa ang pambato ng Mexico. In the ball in the Philippines, he will stand there with you. And you know what the problem is right now? He's standing in with Chimpa, who I just really thought landed a very good-looking left hook. A lot of people watching this fight all over the United States, also in Mexico. The Olympian just signed a golden boy, Raul Curiel Garcia. El Cuca, you know him at the gym in Carson, Tamaulipas, Mexico. He's watching us in Lake Elsinore. He will be making his slow debut on the Canelo Chavez card in Las Vegas. You don't speak English and you're watching Ring TV, you know you're dedicated to us, Steve. Some would say you're better off that way. But Jason, I think moving on, I know one thing Chimpa seems to believe that he's a stronger puncher. I think one mistake he can't make is to continue inside without at least... Ilang segundo bago matapos ang round 1 ay nagbitaw ang ating kababayan ng isang malakas na kanan na siyang kumonekta sa Mexicano. Oh, and he goes down here in the first. He's definitely hurt. Ruthless Romero Duno has tagged Chimpa Gonzalez. Hey, come here. That's what I was saying. Right. He got tagged. That's why you need the Tom jab. Taylor's looking at him. Is he going to beat the clock? Maswerte naman dahil na-save by the bell itong pambato ng Mexico at bumalik ito sa kanyang corner ng pasuray-suray. Tom Taylor is looking at him. He is staggering the dog. Oh, that was a very, very good knockout. Forever is the Romero Duno, 12-1, 11 KOs. And Jason, did he make a mistake, Chimpa, in not... Ganun pa man, kahit napatumba ni Romero Duno ang kalabang Mexicano sa unang rounds, dito naman sa ikalawang rounds ay naging maingat pa rin ang ating kababayan. Ngunit ang kanyang mga suntok ay matutulis na sadyang nagpapayanig sa Mexicanong kalaban. So this is going to be a very interesting round here now for both fighters.
Well, Steve, as you wrote in your story about Chico Gonzalez this week, his first fight with Golden Boy on this same stage, first round, he was dropped. Right, and he seems to be taking the tactic. He's going to try to smother Duno, not let him unfurl his quick hands from the outside. I do question that, though, but I think the... Ngunit hindi pa man nakakalayo ang oras ng ikalawang rounds, ay muling nagbitaw ang ating kababayan ng isang right hook na siyang muling nagpahandusay sa kalabang Meksikano. Again, gets caught for the second time. An overhand right by Duno, right on the chin. Pilit bumangon ng Mexicano kahit nangangatog ang tuhod, kaya naman muli itong bumagsak na siyang nagpahinto sa labang ito. Ang naging susi ng ating kababayan sa naging laban nila ng Meksikano ay ang pagiging counter puncher nito kahit pinipressure na siya ng kalabang Meksikano. Hindi niya hinahayaan na kontrolin ng Mexicano ang pace ng kanilang bakbakan. Pagkus ay mas dinadamihan niya ang kanyang mga suntok at kanyang mga counter punching. Kaya naman nalimitahan ang mga atake na ginagawa ng Mexicano at siya pa ang nakakatama ng mga solidong suntok. Hindi basta-basta ang Mexicanong nakalaban ng ating kababayan. Sadyang hindi lamang umubra ang estilong ginamit nito sa ating pambato. Kaya naman sa pagkapanalo ni Romero Duno sa labang ito, ay marami ang nagtaas ng kilay dahil hindi nila inaasahan ang magiging pagtatapos ng labang ito. Dahil inilabas ng naka-stretcher ang kanilang kababayan na siyang inaasahan nilang gugulpe sa Pinoy na dayo. It's the music of artistry. In round number 2, your winner by the way of knockout. It's never and new WBC Youth Intercontinental Lightweight Champion, el nuevo campeón mundial juvenil intercontinental de peso ligero del CMB, General Santos City, Filipinas, Romero Sandman Duno. There were a lot of stories written about. Kung nagustuhan nyo ang video ang tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.